Maligayang pagdating sa Tanaw Sina. Ngayon, pag-usapan natin ang isang kwento sa China na hindi nagsisimula sa pabrika, hindi sa missiles, at hindi sa malaking pulong ng opisyal. Nagsisimula ito sa isang babay, isang boteng ala, isang buong patang baboy, at isang kamera sa unang tingin mukbang lang. Pero sa likod ng bawat subo, may kasamang utang, pagkabigo, at tanong na maraming ordinaryong tao ang takot aminin, paano kung bukas wala ka ng pambayad? Ang babaeng ito ay dating negosyante. Minsan, ang halagang kaniyang kumpanya ay umabot sa halos 410 milyong yen o mga 156 milyong piso. Ang sariling yaman niya noon ay mga 200 milyong yen, humigit kumulang 76 milyong piso. Pero ngayon, ang hawa niya ay hindi na pangarap. Ang hawa niya ay utang na 120 milyong yen, halos 46 milyong piso. May kasama pang wasak na negosyo, wasak na pamilya, at kasal na nauwi sa hiwalayan. Kaya nang humarap siya sa kamera at kumain na parang wala ng bukas, hindi iyon simpleng palabas. Iyon ay parang huling sigaw ng taong nakaupo sa dulo ng bangin. Sabi niya, kailangan niyang gawin ito para sa pamilya, para makabawi, at para balang araw ay umalis sa mundong ito ng walang utang at walang pagsisisi. Mabigat pakinggan, pero sa China ngayon, hindi siya nag-isa. Kung may pila nga nangga taong lubo sa utang, baka hindi na iyon pila, baka sa traffic na, pero mas tahimik at mas nakakatakot. May mga netizen pa nga na halos ginawa ng komedya ang trahedya. May nagsabing may utang daw siyang 50 yen, mga 19 piso lang, pero tinakot na siya nga bangko, kaya hindi na raw niya babayaran. May iba namang parang handang itula ang sarili sa mas malaking gulo para lang mawala ang habol ng napapautang. Nakakatawo sa unang basa, pero kapang tao ay nawalan ng takot, minsan nawalan na rin siya nga paasa. Sa maulat ng ilang malalayang tagamasid, tinatayang nasa 800 hanggang 900 milyong tao ang may utang, habang 110 hanggang 300 milyon naman ang maaring may atrasadong bayarin. Kahit ang mas mababang tante ay nakakalula na. Isipin mo, 110 milyong tao, mas marami pa iyan kaysa buong populasyon ng ilang bansa. Kung gagawin mong barangay meeting, walang barangay hall ang kakasya. May ulat ding nagsasabing pagsapit ng katapusan ng 2025. Mula sa adult population na humigit kumulang 1.1 billion, nasa 10.6% o mga 110 million ang nahulog sa overdue debt. Ang naipong personal debt loans ay umabot daw sa higit 2,022 trilyong yuan, katumbas ngang mahigit 20 trilyong piso. Para sa isang Pilipino, mahirap isipin ang 20 trilyong piso. Iyan ay hindi na kulang ang sahot hanggang kinsenas. Iyan ay kung ipapatong mo ang resibo, baka matakpan ang buong Maynila. Ang problema sa papel ng bangko, pwedeng magmukhang buhay pa ang pautang hanggat may counting interest na nababayaran o hanggat naipapasa-pasa ang utang sa pamamagitan kang palugit pagpapalawik at bagong utang para bayaran ang luma. Para itong taong umutang sa kapitbahay para bayaran ang isa pang kapitbahay tapos nakangiti sa pamilya bang sinasabing ayos lang tayo. Ayos sa labas, pero sa loob, sirang-sira na ang kisame. Sabi ng ilang ekonomista, ito ang malaking ilusyon ng datos, ang yaman ng maraming pamilyang sino ay nakakulong sa real estate. Kapag mataas ang presyo ng bahay, pakiramdam nila mayaman sila. Pero kapag bumagsak ang presyo at walang gustong bumili, ang bahay ay nagiging parang mamahaling bato na hindi mo may pambabayad sa palengke. Kapag nawala ang likido ng yaman, nawawala rin ang lakas ng tao na gumastos. At kapag ayaw gumastos ng tao, malamig ang makina ng ekonomiya. Kita ito sa konsumo. May mga datos na nagsasabing ang retail sales growth ay unti-anting humina mula mahigit 2%, bumaba sa mahigit 1%, pagkatapos ay halos 0.2% hanggang sa naging negatibo. Kapag bumaba sa negatibo ang paggastos ng sambayanan, hindi na iyon simpleng pagtitipid. Iyon ay parang buong mall ang nagbukas, pero ang tao ay dumaan lang para magpa-aircon at hindi bumili. Sa Pilipinas, alam natin iyan, kapag walang laman ang wallet, kahit sale pa, tingin lang ang libra. Isa sa pinakamasakit na kwento ay kay Suzy Hong, isang middle-aged na lalaki. Noong 2019, bumili siya ng apartment sa halagang 1,35 milyong yuan, mga 12 bilik 2 milyong piso. Naglabas siya ng down payment na 420,000 yuan, halos 3.8 milyong piso at umutang ng 930,000 yuan, mga 8.4 milyong piso.
Buwan-buwan nagbabayad siya ng 5,360 yuan, halos 48,600 piso. Sa Metro Manila, iya ngay maringbong sahod na energy isang pamilya tapos hindi pa kasama ang kuryente, bigas, pamasahe at biglang berdeng ang pamangkin. Nang bumasa ang negosyo ni Su, hindi na niya kayang ituloy ang hulo sa bahay. Matapos ang mahigit 3 taon ng pababayad, akala niya may naipunda na siya. Pero nang tingnan niya ang detalye, alos lahat binayad niya ay napunta lang sa interes. Mahigit 180,000 yuan ang nailabas niya. Mangga 1.6 milyong piso. Pero higit 160,000 yuan, mangga 1.45 milyong piso ay interes lang. Sa principal, kaunti lang ang nabawas. Parang bumili ka lechon, pero bala lang ang nakuha mo at utang pa ang kanin. Kalaunan, kinasuhan siyang bangko. Ang bahay na binili niya ng mahalay na press na lang sa 1 milyong yuan at ang panimulang presyo sa auction ay ibinaba sa 700,000 yuan, mga 6 milyong piso. Ibig sabihin, nawala ang down payment, nawala ang 3 taon bayad, nawala ang bahay, pero hindi nawala ang utang. May natira pa siyang mahigit 200,000 yuan sa bangko, sa 8 milyong piso. Dagdag pa ang legal fees. Sa madaling salita, natalo ka na sa laro, ikaw pang pinakbayat sa sirang scoreboard. At hindi lang si Su. May dating loan broker na nagsabing marami sa dati niyang kliyente na may yaman na 5 hanggang 10 milyong yuan o mga 45 hanggang 91 milyong piso ang ngayon ay lubok sa utang. Iyan ang masakit sa tinatawa na fake middle class. Sa labas, mukhang may bahay, kotse, makandang trabaho, at kapa na hindi sakit. Pero sa loob, halos lahat ay utang. Isang tanggalan sa trabaho lang, isang pagkakasakit ng magulang, isang baksa ng negosyo, at biglang ang dating comfortable life ay naging survival mode. May isang vlogger na dating graduate ng computer science mula sa Elite University, nagtrabaho sa malalaking technology companies, nagnegosyo, nag-asawa at nakabili ng bahay sa Beijing. Sa papel, panalo. Sa matang barkada, sana all. Pero nang mawalan ng trabaho, nahiwalay, at bumalik sa probinsya, doon niya naisip, baka hindi pala siya totoong middle class, baka nakasakay lang siya sa elevator na ang bayad ay buwan ng hulog. Kapag tumigil ang elevator, doon mo malalaman kung nasaang palapa ka talaga. Ito ang aral niya. Ang totoong middle class ay hindi lang trabaho at diploma. Madalas may suporta ang ilang henerasyon sa likod. May magulang o lolo't-lola na pwedeng sumalo kapag nadapa. Pero para sa maraming galing sa maliit na bayan, lahat ng panganib ay pasan ng sariling balikat. Sa Pilipinas, pamilyar ito. Maraming anak ang unang nakagraduate, unang nakapagtrabaho sa lungsod, unang nakakuha ang credit card, at unang siningil ng mundo kapag pumalya ang plano. May 28 anyos na babay mula Anhui na umiyak sa kaniyang video at nagsabing baka hindi na niya kayanin. Dati, ang pamilya niya ay may 10 milyong yuan na yaman, nga 91 milyong piso. May 3 kainan, mask factory at kumpanya para sa influencers. Parang pangarap ng maraming negosyante, pakain, health products, social media, lahat ng uso sinalihan. Pero nang bumaliktad ang hangin, nawala ang lahat. Ngayon, siya ay bankrupt at may utang na 2.27 milyong yuan, mga 20.6 milyong piso. Ang dating girl boss, nudging girl, bayaran mo na. Kaya kahit maglabas ang gobyerno ang subsidies para sa sasakyan at appliances, hindi agad gumagana ang mahika. Kapag takot ang tao mawala ng trabaho bukas, hindi niya isipin bumili ng bagong kotse. Iisipin niya kung paano magtatagal ang bigas hanggang susunod na sweldo. Kapag ang inaasahan kita ay parang wifi sa probinsya, minsan meron, minsan wala, ang natural na gagawin mo ay magbawas ng utang, hindi magdagdag. Hindi mo utangin ang bagong ref kung ang laman ng lumang ref ay malamig na hangin lang. Mas malupit pa, ang masubsidi at consumer loan ay madalas napupunta lang sa may credit score pa. Ibig sabihin, ang pinakamalubok sa putikan ang hindi makalapit sa tulong. Ang 110 milyong taong nasa blacklist na pinakakailangan ng cash flow, sila pa ang hindi pasado sa pintuan.
Para kang namigay ng payong sa hindi nababasa habang ang nasa ulan ay sinabihang, sorry ko lang ang requirements mo. Ngunit habang maraming nalulunod, patuloy pa rin ang online lending business. Sa malalaking app at short video platforms, lumalabas ang instant loan ads na parang kabuti pagkatapos ng ulan. Kapag mahina ang advertising market, ang pautang ang isa sa mga negosyong mabilis, gawing kasyang traffic. At dito pumapasok ang algorithm. Alam ng sistema kung sino ang mahina, sino ang gipit, sino ang may konting kakayahang magbayad at sino ang pwedeng alukin ng isa pang utang. Parang tindrong ang payong na sinusundan ka habang bumabagyo pero may interest ang payong. May batang babay sa kaniyang 20s, si Zhang Qian, na umiyak sa live stream dahil ang sahot niya ay agad kinain ng platform para bayaran ang online loans pagka-deposit sa Alipay. Wala na raw siyang pangkain e pambayad ng renta. Iyan ang bangungot ng digital finance. Mabilis ang pera pumasok, mas mabilis itong mawala. Sa screen, isang pindot lang. Sa tiyan, isang araw na gutom. Sabi nga kritiko, malaking problema ang kawalan ng pambansang personal bankruptcy law sa China. Sa mas maluso na sistema, ang bankruptcy ay paraan para makabangon ang nabigong negosyante. Hindi ito libreng lusot pero may proseso. Sa China, ang hindi makabayad pwedeng mapasama sa blacklist, ma-freeze ang account, mapigilang gumastos ng mataas at maging parang taong buhay pero tinanggalan ng pinto pabalik sa normal na lipunan. Kapa wala kang daan palabas. Minsan ang tao ay hindi na naghahanap ng solusyon. Naghahanap na lang siya ng banggaan. Dito pumapasok ang brutal na debt collection. May mga kumpanya raw na nanghaharas hindi lang sa may utang, kundi pati sa kamag-anak, kaibigan, katrabaho at minsan maging sa lokal na komunidad. Kapa nasira na ang pangalan ng tao, nawawala ang hiya, at kapa nawala ang hiya, nagiging mapanganib ang sitwasyon. May lalaking ng utang ng 450,000 yuan, mga 4.1 milyong piso sa credit cards at iba't ibang platforms. Nang putulin daw ng bangko ang linya ng pautang, bumaksa ang cash flow niya. Pagkatapos ng harassment, sinabi niyang hindi na siya magbabayad. May isa pang may utang na 30,000 yuan, mga 272,000 piso, na nagsabing hindi niya nabalak magbayad matapos raw istorbohin ang mga kontak niya at pati village committee. May iba pang may utang na higit 3 milyong yuan, mga 27 milyong piso, na nasabing hindi na niya kaya dahil nadamay na ang pamilya. Ito ang delikadong yukto kapag ang personal debt ay naging personal galit. Kapag ang tawa ng collector ay hindi na paalala, kundi posporo sa tuyong damo. Kaya ngayon, kahit ang regulators ay kumikilos, may mga hakbang para ibaba ang interest rate sa ilalim ng 20% at subukan kung kakayanin ng platforms ang stress test na 12%. Sa magandang pakinggan, ito ay regulasyon. Sa mas madilim na basa, ito ay takot dahil kung ang 110 milyong tao ay sabay-sabay na tumigil magbayad, ang problema ay hindi na lang bangko. Maari itong maging problema sa katahimikan ng lipunan. Ang masamang pautang ay pwedeng maging masamang loop at ang masamang loop kapag marami ay hindi na spreadsheet. Iyon ay panganib. Sa huli, ang kwento ng utang sa China ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pangakong ibinenta sa milyon-milyong tao. Mag-aral ka, magtrabaho ka, bumili kang bahay, magpakasal ka, kumuha kang loan, at ikaw ay aangat. Pero ngayon, marami ang gumigising at nakikitang ang hagdan pala ay nakasandal sa pader na gumuguho. Para sa atin sa Pilipinas, may aral dito. Kapa ang yaman ay puro utang, kapa ang paasa ay nakatali sa hulog, at kapag ang sistema ay mas mabilis maningil kaysa umintindi, ang middle class ay hindi matibay na bahay. Minsan, karton lang ito na pininturahan na parang condominium. Kaya sa susunod na makakita tayo ng taong kumakain sa harap ng kamera, umiyak sa live stream o nakbibiro tungkol sa utang, huwag agad sabihing drama lang. Minsan ang biro ay benda sa sugat, minsan ang mukbang ay hindi gutom sa pagkain, kundi gutom sa pagkakataong maksimulang muli. At habang ipinapakita ng China ang kinangang trend, gusali at teknolohiya, sa ilalim nito ay may milyon-milyong taong tahimik na binibilang ang araw bago ang susunod na singil. Ito ang tanaw sina, tumitingin hindi lang sa taas ka skyscraper, kundi pati sa anino nga taong naiwan sa ilalim.